Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasensya nyo na po, medyo maingay ang ating mga children of God dahil naglalaro ho sila sa labas ng bahay ko. Maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. O ito, gusto ko lang ho na i-share ho sa inyo itong panawagan ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong natin, naging diktadura na ba ito si Sara Duterte? O ito mga DDS, pakinggan nyo po ito ha. Dahil kayo din dito, sa poll kayo dito, o kasama kayo sa panawagan ng inyong iniidolo na si Sara Duterte. O ito ho mga ka-action, basahin lang ho natin ang naging post ng DZMM Teleradyo. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga local government unit na ipagbawal ang mga motorcade at vehicle caravan, maging ito man ay para sa selebrasyon, piyesta o layuning politikal. Ganito rin ang panawagan niya sa publiko na nagsasagawa ng mga motorcade at vehicle caravan o parada bilang protesta kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at lumalalang problema sa polusyon sa hangin at ingay. Sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na bukod sa dagdag gastos sa kurudo, nagdudulot din umano ang ganitong mga aktibidad na mas matinding trapiko at perwisyo sa publiko. Alam mo, Vice President Sara Duterte, bakit nung nagkaraban ang inyong mga supporters, bakit hindi mo sinabihan ng ganyan? Ngayon mo lang ito sinabi. Ngayon mo lang ito pinanawagan sa mga local LGU at sa amin ng mga taong bayan. Bakit nung nagkurukaraban doon sa Cebu at dito sa EDSA, itong mga supporters mo, bakit hindi mo inilabas ang pahayag na yan bago sila nagkurukaraban? Di ba? Bakit nyo ipagbawal kung bibigyan naman sila ng permit? Di ba? Katulad ko, hindi naman ako halimbawa kung ako ay may sasakyan, hindi naman ako naghihingi ng budget para i-gasolina ko or ikurudo ko. Di ba? Bakit nyo pipigilan o ipagbawal ang mga karaban? Hindi naman ang gagaling sa'yo ang gastos. Hindi naman humihingi sa'yo ng gastos. Di ba? Paano naman kung halimbawa may mga motorcade, tuwing piyesta, may parada, so ipagbawal na pala yan? Di ba? Siyempre, ang iba kasing mga lugar, nagkakaroon ng karaban tuwing may piyesta. Ngayon mo lang sinasabi yan. Kasi nakikita mo na ang karaban ng mga supporters mo ay hindi naman gaano karami. Di ba? Kayo ba mga ka-action? Sa inyong palagay, hindi ba ito parang dinidiktahan tayo? Di ba? Kaya itong tanong natin, naging diktadura na ba ito si Vice President Sara Duterte? Dapat bago nyo po sinabi yan, nung alam nyo na magkakaroon ng karaban ang inyong mga supporters, dapat inilabas nyo na ang pahayag nyo na yan. Di ba? Ano bang pakialam mo kung gagastos ang mga taong bayan para magkaraban? Kung halimbawa may mga selebrasyon sila, hindi naman humihingi sa'yo ng budget. Di ba? Hindi naman sa'yo umaano ng nasaan yung panggastos namin? Hindi naman humihingi sa'yo. Di ba? Paano naman kung may mga karaban nga tuwing may piyesta ang ibang lugar? May mga parada. So, ano ba sa atin? Kailangan ba talaga ipagbawal yan? Di ba? Alam mo, Vice President, mawalang galang na ho sa inyo. Bago mo ipagbawal ito, sagutin mo muna kami na taong bayan diyan sa mga aligasyon laban sa iyo. Ito na ha. Pumasa na sa Committee of Justice sa House of Representatives ang dalawang impeachment mo.
'Di ba? Oh, may naawa din na nagtaas ng kamay si Bong Suntay. O kung kayo nga mga ka-action, mga kakamping, ano ang masasabi nyo dito? Payag ba kayo na ipagbabawal ang mga karaban? Halimbawa naman may mga piyesta sa inyong kalugaran? 'Di ba? O i-comment nyo lang, mga ka-action, mga kakamping. So yun lang po, ginshare ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.